Grace, anong dahilan ng pagbabawal at anong mga babala ang pinairal sa bahaging iyan ng Cannon Road? Yes, Nel, nagbabala ang mga opisyal ng barangay sa mga turista at mga motorista na ang bahagi ng Cannon Road kung saan nakita ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay may malalim na bangin at malalaking bato sa ibaba. Ayon sa otoridad, may mga turista at ilang motorista na humihinto para magpakuha ng letrato matapos kumalat ang balita tungkol sa insidente, bagay na maglalagay sa kanila sa panganib. Malalim kasi mo yan, kasi mga 20 to 30 meters yan, tapos bato pa sa baba. Yung mga pulis namin naman, lagi silang nagpapatrol dito, lumalabas, umano sa yan lang, tsimpo na yun na may nangyari. Ngayong hapon ay kinabit na ng mga kawani ng pulisya ang mga signage na ito dito sa crime site kung saan nasawi si dating Yusek Catalina Cabral. Ibig sabihin, bawal nang tumigil ang mga motorista sa bahagi ito ng kalsada simula ngayon. Pwede malagyan ng barikada para safety at walang pwedeng maaring mag-standby doon. Sana nga kung may ilalagay silang ilaw doon na kahit na solar na apa para madilim talaga doon. Kasi paggabi na umuulan, may mga bato na babagsak, hindi nakikita ng mga motor. Mahigpit ngayon na binabantayan ng 3 patrollers mula sa Camp 6 ng Tuba Municipal Police Office, katuwang ang isang team mula sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Benguet Provincial Police Office. Ayon sa mga residente, matagal nang itinuturing na delikado ang nasabing bahagi ng Cannon Road lalo na sa gabi at kapag masama ang panahon. Makikita ang mga babala at ang matarik na bangin sa gilid ng kalsada, ang lugar kung saan mahigpit ng ipinagbabawal ang paghihinto at pagkuha ng litrato. Nel, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na irespeto ang mga babala at unahin ang kaligtasan sa pagdaan sa Cannon Road. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Grace Doctolero.